Posibleng muling dumulog sa Korte Suprema ang kampo ni VP Sara para questionin ang impeachment laban sa kanya. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong nais-questionin ni VP Sara sa SC? Yes, Jiggy, paniwala ng legal team ni Vice President Sara Duterte lumalampas na ang House Justice Committee sa kanilang mandato sa impeachment proceedings laban sa bise. Ayon po kay Attorney Michael Powa, dapat nakatutok lang ang komite sa pagsuri sa mga reklamo at naka-attach na mga ebidensya para matukoy kung may probable cause o sapat na basehan para umusad ang mga reklamo. Pero ang ginagawa raw ng komite parang mini-trial na. Tanong ng kampo ni VP Sara, bakit kailangan pa raw ipasabpina ng komite ang mga dokumento at ilang personalidad dahil daw ba walang sapat na ebidensya sa mga reklamo? Narito ang pahayag ni Attorney Powa sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. That goes beyond the evaluation of the complaint. Kung walang ebidensyang naka-attach, bakit tayo nag-allege? Tapos biglang ngayon maghahanap tayo in the hopes that there is something incriminating that will somehow come out. At Marian, anong sagot dito ng Justice Committee ng Congress? Jiggy, karapatan naman daw ng kampo ni VP Sara kung iaakyat man nila yung usapin sa Supreme Court. Paliwanag nga ng mga kongresista, yung pagpapasabpina po ng mga dokumento at mga personalidad ay para sa clarificatory questions na sakop ng kanilang jurisdiction. Ayon nga po kay House Justice Committee Vice Chair at San Juan Representative Bel Zamora, sinusunod lang nila yung desisyon ng Korte Suprema noong isang taon tungkol nga doon sa pagbibigay ng due process sa bise at idaan ito sa pagdinig ng komite. Narito po yung paliwanag ni na Congresswoman Zamora at Vice Chair Keith Flores. Nakapagtaka na kine-question din nila yon. It's ironic, right? It's not for them to say that one proceeding is unconstitutional. They might believe that, but hindi nila dapat sinasabi yan. It should be the Supreme Court that will declare the proceedings unconstitutional. May general averments naman dun sa complaint, di ba? So may general statements naman about it. Kaya nga nagpatawag ng additional documents or nagpatawag ng additional witnesses is para maklaro yung may final details of the general statements made in the complaint. At ilan sa mga hiningin dokumento ng Justice Committee ang sali ni VP Sara, ibibigay pa ito ng Ombudsman. Yes, Jiggy, handa raw yung Office of the Ombudsman na ilabas ang certified true copy ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara. Ayon po kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, maibibigay din daw nila kahit yung SALN ni VP Sara noong siya ay Vice Mayor pa sa Davao City. Narito po yung kanyang pahayag. That would fall under the area offices, no? So we would have to direct or endorse the request or subpoena to the proper office that was the repository of those SALNs, which is yung sa Mindanao office. Jiggy, sa April 14, yung susunod na pagdinig ng komite para tignan kung may probable cause o sapat na basehan para nga umusad pa ang mga reklamo. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.